Matapos maging usap-usapan ang naging statement ng vlogger na si Jan Maso kaugnay sa hiwalayan nila ng kanyang ex-partner na si Joshua Reynoval. Naglabas din ng kanyang panig si Joshua sa kanyang mahabang statement na kasaad ang lahat ng mga umano'y hindi nabanggit ni Teacher Jan sa kanyang naging statement ilang araw pa lang ang nakakalipas. Kabuang statement ni Joshua Reynoval. Hello Jan, di ba nag-post ka din ng ganitong picture na solo ka? And sinabi mo din sa kanilang lahat na gumala ka ng Bangkok mag-isa. But here's the truth. Jan, for sure, di mo makakalimutan ang picture na to. Ang araw na to, June 3, 2022 to June 9, 2022. 6 days tayong magkasama sa Thailand. 6 days mo akong tinagaw sa ate at kuya mo. Nagsakit-sakitan ka pa dyan para makapag-sick leave lang sa work mo, di ba? Tandang-tanda ko pa paano ka magsinungaling sa ate, kuya at boyfriend mo. Maitago mo lang ako sa kanila. Ganyan ka kahusay magtago. Question, ilang taon na nga kayo ng ex-boyfriend mo dito that time? 6 years? Turning to 7 years, di ba? Tapos ako 5 months single. Ito yung mga panahong dikit na dikit ka sa akin kasi ayaw mo akong magka-girlfriend ng iba kasi gusto mo sa'yo lang ako. Kahit alam mong may boyfriend ka. Alam mo nung una, naawa lang naman talaga ako sa'yo. Kasi I know you need me. Until I slowly fell in love with you cause alam ko yung struggle mo and I wanted to help you and to take care of you. Alam mo yan nung una kung paano kitang pinaglalaban at pinagtatanggol sa mga bashers mo. Naniniwala ako sa'yo. I supported you all the way. Lahat ng gusto mo na susunod, may naalala ka ba na hindi kita nisinuportahan sa gusto mo? Kahit isang beses? Kung meron, sabihin mo sa akin. Kasi lahat ng gusto mo, lahat ng nagpapasaya sa'yo, sinuportahan kita. Alam mo yan. Tapos ngayon, sinasabi mo na siniraan kita sa mga videos ko? Jan, sad post ko lang yun. Yan yung naging way ko para at least mabawas-bawasan yung lungkot ko dito. Pero pag sa'yo sinisiraan na kita, nag-mention ba ako ng pangalan mo doon? Pero ikaw, siniraan mo ako. Siniraan mo yung taong tumulong sa'yo noong mga panahong walang-wala ka. Alam ko naman ano nagtulak sa'yo para gawin yan. Kasi hindi mo may tatago about sa inyo ng afam mo, di ba? Sige lang, pagtakpan mo lang yung sarili mo sa mga kwento mo. Kasi dyan ka naman magaling ang magmalinis. Thank you kasi sa mga panahong ang tahimik ng buhay ko, ginulo mo. Huwag kang magsinungaling kasi alam kong mas importante pa sa'yo ang tingin ng ibang tao kesa kung ano talaga yung totoo. Tapos ngayon, sasabihin mong immature ako? Kung binabali-wala mo lang yung nararamdaman ng partner mo, bakit? Sino ba bang boyfriend ang natutuwa kung yung girlfriend niya dikit ng dikit sa iba? Remember yung guy vlogger friend sa Thailand? Nakipag-collab ka kahit alam mong di okay sa akin yon. Not once but many times Jan. Umaalis kang tanghali tapos gabing-gabi ka na umuwi. Tapos nagagalit ka pa pag tinatawagan kita kasi ayaw mong maistorbo sa pagko-content nyo. May time pa na magpapaalam ka sa akin bigla at magugulat na lang ako na magkasama na pala kayo kasi may pinuntahan ka at nagpasama ka lang sa kanya. You keep doing this to me, hindi mo ako binibigyan ng peace of mind. Pero anong ginawa ko, kundi pilit pa rin kitang iniintindi kahit binabaliwala mo na yung nararamdaman ko. Again, sinong lalaki ang matutuwa sa ginagawa mo na kahit alam mong hindi comfortable yung boyfriend mo sa lalaking yon, ginagawa at ginagawa mo pa din. Pinagtatanggol mo pa siya, pinoprotektahan mo pa sa akin. At nung naghiwalay sila ng girlfriend niya, concerned ka masyado sa kanya. Sinabi mo pa sa akin na depressed daw kasi masyado at takot ka, baka mag-suicide siya. Like, ganun na lang ikaw ka-concern sa kanya? Mas iniisip mo pa yung nararamdaman ng friend mo kesa sa nararamdaman ng partner mo? Or baka talaga nag-guilty ka dahil alam mong ikaw ang dahilan? Bakit naghiwalay sila sa long-time girlfriend niya?
And before sa proposal, John, you know that it was your mother and family who pushed me para mag-propose sa'yo. Alam mo yan, para daw mawala na mga bashers mo, mga pagpanira sa'yo. Mag-propose na daw ako agad-agad. Magpakasal na daw tayo agad-agad. Kahit mag-civil wedding na lang daw muna para matahimik na ang mga bashers mo. Kaya sabi ko sa mama mo, sige po, sa susunod na uwi ko, nagpo-propose na po ako sa kanya until bumaba ako ng barko and ito na. Move forward sa araw na sinabi mong umiyak ako at nagmakaawa sa'yo to say yes. Yes, tama ka. We had a huge fight on that day, John. Pero sinabi mo ba anong dahilan? Bakit nag-away tayo niyan? Nag-away tayo dahil sa friend mong vlogger, tama? Dahil sa araw na yon, nahuli kita. Nakita ko sa CP mo, sa call history mo na palagi pala kayong nagvi-video call. Umaga, hapon, gabi. At madaling araw pa. Kinausap kita cause I need your explanation at ang sabi mo dahil nga depressed, tinutulungan mo lang. Like concern yan, gagawin mo pa akong tanga. Hanggang sa nagalit ka kasi ang dami ko ng tanong sa'yo. At bakit sa line-up pa kayo nag-video call? Kasi alam mong nabubuksan ko ang messenger mo, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mong immature ako? Sige nga, hanap ka ng lalaking pinakamature na kayang intindihin yan. Alam mo naman di ba kung ano lang gusto ko? Honesty lang dyan. Honesty lang. Ngayon, grabe nga away natin on that day to the point na pinapauwi mo na akong Pinas, di ba? At alam mo anong ginawa ko? Niligit ko yung gamit ko kasi uuwi na ako para matapos na, para tapusin na. Pero ang ginawa mo, tinago mo yung passport ko dyan. Nagmakaawa ako sa'yo para ibalik mo kasi uuwi na ako ng Pinas. Pero ang ginawa mo, hindi mo binalik sa akin. Pero umalis pa din ako kahit walang passport kasi sobrang sakit na. Ayaw ko na. Pero ikaw tong humabol sa akin. Umiyak ka, nagmamakaawa na wag akong umalis. Pinakalma mo ako, kinuha mo maleta ko, bag ko. At dito ko na binigay sa'yo ang ring. Ibibigay ko na lang sana sa'yo at pagkatapos wala na, tapos na at uuwi na ako ng Pinas. Pero ikaw tong gumawa ng script, gusto mo i-vlog kasi sayang din yung views and yung kikitain mo. At para magmukhang totoo, lumuhod ako sa'yo. Pero dahil na-touch din ako, umiyak ako at umiyak ka din habang tinanggap mo yung ring. Pero since scripted at pangit ang labas sa video at may plan naman din tayong mag-travel sa ibang bansa kaya sabi mo, doon ko na lang gawin ulit yung proposal para makapag-vlog ka at sayang din yung kita daw. Alam mong wala kang naging problema sa akin sa babae dyan. Simula naging tayo. Alam mo lahat ng nakaraan ko dahil sinabi ko sa'yo lahat-lahat. At tinanggap mo ako at minahal mo pa din ako. Tapos ngayon, dinidiin mo ako sa past ko para matakpan mo yung ginawa mo ngayon. Para lumabas na ako talaga may kasalanan. Kaya tayo naghiwalay. Na in the first place, hindi pa tayo dyan. Alam mo na yan lahat at tinanggap mo ako. Ako pa nga yung may trust issue sa'yo dahil as a partner mo, alam mo dapat paano bigyan ng peace of mind and assurance yung partner mo para hindi mag-overthink. Hindi mo lang dapat binabaliwala lang ang nararamdaman ng taong mahal mo. Eto, may tanong ako sa'yo. Totoo ba na kinausap mo yung ex mo? Nagpaalam ka daw sa kanya na jojowain mo ko kasi need mo lang daw ng pera para di ka ma-depart sa Thailand? Kasi nung una pa lang may nakita din ako sa convo nyo ng ex mo na sinabi mo I need him. Ang sa akin lang dyan, bakit kailangan mo pang magsinungaling? Para saan? Para maging maganda tingin ng ibang tao sa'yo? Naalala ko pa nung may utang ka sa auntie mo, 50,000. Nagbayad ka nga. Oo, ang dami mong sinabi sa kanila na pinag-ipunan mo yung pera galing sa pag-teach mo dyan sa Thailand. Pero alam mo yung totoo, di ba? Nagaling sa akin yung 50,000 na pinangbayad mo sa auntie mo. Naawa ako sa'yo kasi stress na stress ka nang kakasingil nila sa'yo. Kaya nung nag-open up ka sa akin about yan, di ako nagdalawang isip na pahiramin ka kasi naawa ako sa'yo. Diyan, kung nababash ka man, hindi ko na yung kasalanan. Kasalanan mo na yan, bash ka dahil sa afam mo. Ginusto mo yan eh.
Alam mo, nananahimik na ako eh. Ayaw ko na sana magsalita pa. Pero siniraan mo ako para patakpan yung ginawa mo ngayon. And to her ate and kuya, alam kong supportive kayo masyado dyan sa kapatid nyo. Kung pwede lang kilalanin nyo pa ng mas mabuti ang kapatid nyo. Kasi madami pa kayong hindi alam sa kanya. Magaling magtago yan ng kalokohan. Ito pa, natatandaan ko pa kung paano siya mag-rant sa inyo about money issues. Kasi kaliwat kanan na nga daw utang nyo sa Pinas, pati na din sa Thailand. Pero mas inuuna nyo pa din daw ang mga gala nyo. Tapos dyan, may video ka pa, sinabi mo na pag ini-stalk dami account pala, paano lahat nakakilala sa iyo mga friends mo sa Gensan, relatives mo ay nakablock na lahat? Subukan mo kaya i-unblock sila lahat para masabi din nila ang totoo tungkol sa iyo. Para malaman ng lahat na solid followers mo ang totoong ikaw. At nung nakipag-iwalay ka, diba, sabi mo sa akin, kasi hindi ka pa naka-move on sa ex mo. And you need time and space para mag-heal ka. Kasi gusto mo na pag kinasal na tayo, wala ka ng ibang isipin kundi ako na lang. Nung una pa lang, kung hindi ka pa pala totally healed, then why pumasok ka agad sa next relationship? And worse, tinanggap mo pa yung ring? Pero iniintindi pa din kita. Kahit ang hirap mong intindihin, binigay ko pa rin sa'yo oras, panahon at space na hiningi mo. At ang nagpaalam ka pa sa akin na mag-vacation ka sa beach sa Krabi to unwind with your best friend. And during that time, hindi ako nagparamdam kasi gusto ko ma-enjoy yung vacation mo sa Krabi. Until I found out na doon din pala yung AFAM at pinalabas mo lang na doon lang kayo nag-meet. But the truth is, pinagplanuhan na ninyo yan na doon magkita, diba? Tapos, pinalabas mo coincidence lang na before pa lang, I know na nag-communicate na kayo sa IG. At ganyan na ganyan din yung ginawa mo sa akin dati para magmukhang kapani-paniwala. At sinabi mo pa sa video na you're confident na mag-reply kay AFAM kasi nga, wala na tayo that time. Ang bilis mo, no? Sinasabi mo pa sa akin dati, ayaw mo sa AFAM kasi nga degrading ang dating. Pero kinain mo lang din yung sinabi mo. Pero kilala na kita dyan. Aminin mo man o hindi, alam kong yan ang totoo. Kasi ganyan mo din ako kinikita dati habang yung ex mo. Walang kaalam-alam, inaway mo lang ng inaway ang dami mong rason para mag-evap siya sa'yo. You block all his friends and also your friends sa Gensan kasi alam nila ang totoo. And now you did the same thing to me. You block all my friends, not only my friends, pati relatives natin, you block them. Kasi takot ka mag-comment sila sa mga post mo at malaman ng solid followers mo ang totoo. Now, kung gusto nyo makilala sino talaga si Disney princess nyo, I suggest mag-family background check kayo nang nalaman nyo. Kausapin nyo yung mga taong nakakakilala talaga sa kanya. Tapos, sinabi mo pa na ikaw yung nakulong sa relationship natin. Baka akong nakulong dyan kasi simula nang naging tayo, alam mong inuuna kita palagi kesa sa family ko and even sa sarili ko. Kung una pa lang nakinig na ako sa family ko and relatives natin na gagamitin mo lang ako, edi sana di umabot pa sa ganito. Pero mas pinaniwalaan pa din kita at mas nagpakatanga pa din ako sa'yo. Wala sobrang minahal kita. Ginawa kitang mundo ko. At alam mo yan, how I fight for you from my family and to our relatives kahit daming ayaw sa'yo para sa akin. Lahat ng sinabi nila binaliwala ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mas pinakinggan kita kesa sa kanila at heto na ngayon, nagkatotoo na lahat ng sinabi nila sa akin. Siniraan mo pa ako. Now I realize na lahat ng taong tinalukuran ko noon dahil sa'yo, sila pa talaga ang mga totoong taong nagka-care sa akin. Pero ganun pa man, alam kong masaya ka na ngayon and masaya din ako para sa'yo. At sana sa bago mo, pag umabot man kayo sa point na panay-away nyo na at nagkakalabuan, sana huwag mo hanapin sa iba yung comfort. Huwag ka maghanap agad ng mas better sa partner mo. Instead, ayusin at pag-usapan ang pinag-awayan ninyo kasi mas madaling maghanap ng iba kaysa magstay.
At sa mga solid followers mo na pinapatalon ako ng barko, hindi ko po sinasara ang si Disney princess nyo. Sinabi ko lang po yung totoo at hindi magiging ganyan ang Disney princess nyo kung pinabayaan ko lang siya dati. At para sabihin ko din sa inyo na hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang pagsasabi ng totoo. Jan, hanggang dito na lang ako. Gusto ko lang malaman mo na proud pa din ako sa'yo sa narating mo. Happy ako kasi kahit papaano naging part pa din ako ng journey mo. Ingat palagi.